The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa katamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa ika-2 Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa ika-2 Pedro kapitulo 1 versikulo 5, tungod sinigid nga kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo ang pagkahalangdon. Kag sa pagkahalangdon, idugang ang ihibalo. Men, sa kalantahon nga bag-ulang naton nga ginpamatian. Thanks to God for my Redeemer. Amoyad to ang title sa sina nga kalantahon kag ginakabig ini Hymn of Thanksgiving. Pagpasalamat sang ginbuhat kag subong man pagabuhaton sang aton Ginoong si Kristo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa pagamatuod ginmanduan kita sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will, the plan, the purpose, the intent, the desire of God. Ang pagpasalamat dapat bahin ina sang kabuhi sang isa katumuloo. Wala kita ginatagan sang Dios sang ginatawag naton bala choices, kun bala pasalamatan naton ang ini nga butang kag ang ini nga butang nga natabo sa aton hindi naton pagpasalamatan. O kun ikaw ang mag-desider kung bala ang ini nga butang eksperyensya may kaayuhan o kung ang ini nga butang nga aton nga ginatubang wala sing kahulugan o kung wala sing bili sa aton kabuhi. Wala kita ginatagan sa Ginoo sang sina nga ginatawag naton pagpili or choices. Kung hindi, ang hambal sa Biblia sa aton ang tanan-tanan nga butang. Ayhan, hindi man kita na namian sina. Ayan na namian man kita sina. Ang tanan-tanan nga butang, dapat naton pasalamatan. Kaya nga man, amo ina ang kabuton sa Ginoo. Kaya nibaluan naton ang aton nga Ginoo maayo. Kag ang tanan-tanan nga ihatag niya sa imo kag sa akon, may kaayuhan gid ina. Sa aton ayan niya pagpanulok, sa aton nga pagbana-bana, paglantaw sa sira nga mga eksperyensya o kung mga butang aton nga nabaton, daw hindi kita kubinsido. Pero nabaluan naton nga tanan-tanan nga butang, may kaayuhan gid kay nga aman. Ang Dios nga naghatag sina nga butang sa imo kag sa akon, maayo. Kadnyan ang ina nga butang, may kaayuhan man. Thanks to God for my Redeemer. Kag kabay pa nga naaman ang aton subong panguna-una sa pagsugata sa aton Ginoo, sa pagtuon naton sa iabla ni pulong paagi sa sininga kalantahon. Now, ang aton nga ginatun-an subong amo ang isa kadako nga paghangkat sa imo kag sa akon ila binigid sa pangabuhi naton sa tunga sang kalibutan nga hindi naton kun kaisa mahangpan tam-an kagamo kag wala sing kausayan kag sa tunga sini dapat nga mangin maukod kita. Hindi naton pagtugutan nga makaipikto ang ina nga mga kinagubot sa aton niya
nga kabuhi, kun hindi ang aton gali nga focus, ang aton niya nga attention, ang aton niya nga direction amo ang pagpangalagad sa Ginoo. Kag nibuluan nato no, nga pagpangalagad sa Ginoo hindi lang yara na tuon sa apat ka mga kanto sang aton nga simbahan. Our service is not confined to the four corners of our church building. Naibaluan naton nga bisan nagapanglaba kita, bisan naga-arado kita, o kung bisan nagapanakayon kita, o kung bisan naga-eskwela kita. Ang abal sa Biblia sa aton, dapat timuon naton ina sa kamayaan sang aton nga Ginoo. Kay nga man, pagsimba ina, pagpangalagad ina, kagbutang ina nga ginatanaw sang aton nga Ginoo. That's why the challenge here is we need to be diligent. Magmangin maukod kita. Kag nakita naton kung ano gid ang tinutuyo, the purpose of diligence. No? Kag nakita naton ang ini nga dinalan, 1 Peter chapter 1. Kag actually kung aton isasaon sing maayo ang ini nga dinalan sang kasulatan, 2 Peter chapter 1, halin kita sa verse 1. Aton ina nga gintun-an tub-tub ini siya sa verse 10. Kag madamo diri sang mga butang nga masapuan naton no, sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton natuhoy sa pagkamagmangin maukod sa pagpangalagad. So aton nga nakita diri sa verse 3 kag 4, the aim, the purpose, the intent of diligence nga magmangin maukod kita. Kay isa ka butang nga makita naton nga ang Biblia nagpahayag sa aton sang ginatawag naton pagka makagagahom sang aton nga Dios, kag sumungman sang aton katungdanan bilang mga katawhan. Human responsibility and at the same time divine sovereignty. Kag ang isa kabutang diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga may ara kita katungdanan nga magmangin maukod. Wala sa payan nga ang aton nga pagbuot, ang aton handom sa pagpangalagad halin ina sa Ginoo, apang ikaw kag ako may katungdanan man nga himuon naton ang ina nga butang nga hatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo na ako na aton nga ilang taon ang nakita naton diri Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Aton na ini nga gintalakay no, apang ang kamatuoran diri nga masapuan naton kag amo ini ang ginpahayag sang isa ka manugwali no, nga akon nga natun-an sini no. We are to work out what God has worked in. So kung sa aton pa may ginobra ang Dios sa imo kabuhi, kag imo kag akon katungdanan nga ipahayag naton ang ginobra sang Dios sa aton nga kabuhi. That's why it is called divine cooperative between divine sovereignty and human responsibility. Now ikadua nga natun-an naton, the access to diligence. Paano naton diin nagsugod ang pagka mangin maukod, kag aton nga nakita sa versikulo 5 to versikulo 7 nga ang ini nga gintugyan sa Ginoo sa aton mga nagakainain nga mga ginatawag naton diri buluhaton, kinaiya kinaugali, nagapanugod ini sa pagtuo. Kag kun lang taon naton diri nagapatuhoy ini sa pagtuo nga nagdulot sang kaluwasan. Kag ang ini nga pagtuo wala ini sa imo kag sa akon, ginbugay ini sang aton nga Ginoo. Dra naton nakita sa versikulo 1, subong nga aton ini nga nabaton, subong nga aton ini nga naagom.
wala ini sa aton, ginhatag ini. Kag tungod sini, nabato naton, kag yara na ini, ato na ini, nga ginapanag-iyahan. So, again, kung lantaw naton, the access to diligence, it was faith. That's the beginning of the process. We accepted Jesus Christ as our Lord and Savior by faith. And we are completely saved by God's grace. Amo ini akon aton nga lang tahon sa pulong sa Ginoo, tungod sa sini nga pagtuo nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, nabuhi kita. Amo ina ginambal dira sa aton sa Efeso Kapitulo 2, kay patay kita sa sala. Kag tungod nabuhi kita paagi sa kaluwasan ni Kristo Jesus, nyan may ara kita gali nga kinaiya kag kinaagman nga makasarang magtubo. Gani ginmanduan niya kita nga dapat magtubo gid kita sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kag ang ini nga pagtubo sa ginambal naton, this is also divine cooperative. It was God who does the multiplying, and we are the ones doing the adding. Ano ni ang gin-multiply sa aton Diyos? Balik kita gamay sa verse 2. Grace and peace be multiplied. Amo ina ginabalad dira sa aton, no? Nga magmaukad, no? Paukaron san Dios ang bugay kag ang ginatawag naton diri pagidait. Na naibaluan naton nga ang ini nga bugay, amo ini ang ginatawag naton nga divine enablement. Kung kaisa ang atong paglantaw lang sang grace, amo ang ginatawag naton unmerited favor. Yes, we need that for salvation, salvific grace. On the other hand, grace is also divine enablement. Ang Diyos ang nagabulig sa imo kag sa akon. Agod matuman naton ang iya tinutuyo kag plano para sa aton kabuhi. And that is what we call sanctifying grace. So amo ina ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Now ano iniya ang peace? Now naibaluan naton nga ang peace with God makaisala na. Kag kon ara na sa imo, ara na permanente na abutang. But what about peace of God? Kay ti naibaluan nato, no? Nga ining salvific peace, amo ni ang peace with God. Pero ang sanctifying peace, amo ni ang ginatawag naton peace of God. Kay nga man, ang ini nga kalinong sang Dios nagakadula ini sa imo kag sa akon, ilabi na gid sa tion nga indi kita mangin mapinangamuyon kag mangin masinaligon sa aton nga pagpanglakaton upod sa Dios. Amna ko isa nga may mga Kristohanon nga daw mas gamo pang iya kabuhi sa kabuhi sang di tumuluo. Daw mas gasala-sala pa siya nga 30 sa katuig sa pagtuluhan, iniya nga 3 lang katuig sa pagtuluhan, nga daw may direksyon ang iya nga pagpangabuhi. I think what's lacking is the peace of God, no? So amo ina Philippians chapter 4. Basahan nyo ina dra, no? Kay bunga ina sang aton nga pagka mapinangamiyon kag pagka mas sinaligon sa aton nga Ginoo. Now, sining aton niya nga pamanandong naman subong, no? The attention of diligence, the focus, the meaning, the teaching of diligence. Tilang taon naton ini, no? Mag-word study kita bala sa pulo nga gingamit diri ni Peter sa aton sa verse 5. Amo ining ginaba niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Faith is the starting point sa ginambal naton. That is the access of diligence. Dira nagapanugod ang pagmaukod sa pagpangalagad, pagtuo, kag ano pa diri? Virtue. And to virtue, knowledge. Kag ginambal niya ini, tub-tub sa versikulo, city, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness,
charity. So amo nang ginambala dira sa aton sa sina nga 3 ka mga bersikulo dira. Pero ano ang botsilingon sang diligence diri? Ti kung lang taon niya naton sa aton hiligaynon nga Biblia, ang pulong nga gingamit diri magtinguha. Mga botsilingon, no? Una gid, ang pulong gali nga diligence. Ang botsilingon sini to strenuously give of yourself. Ti ano magambal kita strenuous. Ano bot silingon sina? No? Ti ang aton diri nga pulong tingwa. Pero ang paglaragway gali sa aton ni Pedro do katulad gali sang isa ka humalangpang. Nga sa diin partisipar siya sa isa ka paindis-indis. Kag antes sina iya na daan nga ginaaman ang iya kaugalingon. Nga sa masunod nga mga binulan, sa madason nga mga sinimana, sa mga madason nga mga inadlaw, magapaindis-indis siya. Kag kinanglanon maamahanan niya ini. Agod nga madaog niya ang ina nga paindis-indis. So ano ginaobra niya? Ginatinguan niya sing maayo. Ginabira-birahan niya, ginapanikasugan niya ang pag-aman niya. Ayan, aga pa siya magbugtaw. Kag pagkatapos na, ma-jogging siya. No? Kag mag-exercise siya. Kag kung ano nga klase sang paindis-indis ang iyang intran, ayan, butang naton dalagan. O kung boxing dira, magapractice siya. Agod nga, makondisyon niya na ang iyang kaugalingon. Agod niya pag-abot ang tion. Sa pagpaindis-indis, nahanda niya ng iya kaugalingon. Kag mangin champion siya. So amo nang pulong dira nga ginatog naton strenuous. Kung sa aton pa nagakinanglan gali ini sang pagpabalhas. Ang ba't taran nyo na, no? Kung kaisa yung pulong gali nga pabalhas daw hindi balagid naton nahatagan sa dako gid nga importansya. Kung mag-basketball, ti pabalas lang ni aton ha. Ti daw wala gid sa motivation ni magbira-bira ka kiti pabalas malang. No? Pero ang idea dra nga nagapaningwa ka, nagapanikasog ka. Nga grabe ang imo nga pagpanikasog, grabe ang imo nga pagpaningwa nga nagapamalhas ka. Katulad sa isa ka Olympic champion. Naduduman ko sa una may ara isa dito ka Olympic champion nga nagdalagan siya. 100-meter dash. Kag second place siya. Ti nagalalain gid siya, no? Kay wala siya nangin champion. Tigin pamangkot siya. Ano obrahon mo buwas? Kag amo ini sabat niya. Sa buwas, mapraktis ako. Masugod ko practice, preparar sa madason nga Olympics. San o ang dason nga Olympics? 4 years after pa. 4 years later pa ang Olympics. Pero amo inang botsilingon. Nagpaningwa. So kung sa aton pa, diri naton makita sa aton Kristiyano niya pagkabuhi. Ang aton Kristiyano niya pagpangabuhi, hindi lang niya banjing-banjing. Nga kung sa aton pa, kung ano man niya ang ihatag sa aton, ti imuon tay. Kung ano man tong huyop sa hangin, ti maamuman kita sina Kung ano tong matabo sa aton, ti amo lang na Hindi amo sina. Kundi paningwaan gid naton. Amo na ideya diri nga masapwa naton. Nga kung sa aton pahungdon tagid, hindi lang bala niya palagpat-lagpat o kung patsipot-simpo. May pulong kitang ginagamit. Feel. Hindi lang niya pa-feel. Kung hindi, may determinasyon, may disiplina. Amo ni ang botsilingon sang ginatawag na tundri, strenuous. So, ari kung lang taon naton, amo ng botsilingon. Katulad si isa ka humalampang. Pero may isa pagid gali kapulo nga ginagamit si Pedro sa aton diri. Ang pulong gali diri nga diligence. Ang botsilingon sini to lavishly give of yourself. Kung sa aton pa, ang ideya diri gali, amo ini ang pinamatasan sang mga katawan sang una nga panahon ni Pedro. Sa ilang nga mga syudad sang una nga panahon, may ara mga palagwaon. Kada tuig may mga palagwaon ina. Kag masami ang ina nga palagwaon, may mga manggarahanon gid nga mga tawo nga amo ina ang nagasponsor sang sina nga palagwaon.
sila ang naghatag sang sweldo sa mga artista dira, no? Nga mga aktor dira kag mga aktreses dira nga magpasundayag sa entablado. Kag sila man ang magsuporta sa ila mga pagkaon, sa ila mga biste, bisan pa sa ila dira nga mga dekorasyon o kung ano dira nga mga butang sa sina nga palagwaon. Ti amo ina ang pulong dira nga gingamit ni Pedro sa aton. Kag ang isa pagid gali ka butang nga tamaan gid ni ka importante nga ang ila gid nga handom nga sa ila pag-sponsor, pagsuporta, pagpangabaga sang sini nga palagwaon, dapat mas maayo ang ila nga pagsuporta kag ang ila nga pagdiriher sa sini nga palagwaon kumparar sa nagligad nga mga tinuig o kung kumparar sa iban nga palagwaon sa mga nililigat. So katulad sinibala no? Sa aton balik kita sa Olympics. Sang nagligad nga mga tinuig digto sa London. Gintingwaan gid nga mas maayo pagid. Sang sa ara ginkumpara sa Beijing. Mas grabe pagid ang iya sa Beijing. Tubtub nga kundi naman to ang nag-sponsor nga ginatawag naton syudad. Dapat mas maayo pa kumparar sa nagligad. Ti amo ini ang pulong nga gingamit diri ni Peter sa aton. Amo niya kun aton nilang taon, ang ideya diri nga masapuan naton ining pulong nga ginatawag naton pagpaningwa, no? Pagmangin maukod. Kaya ti amo ning pulong nga gingamit diri ni Peter sa aton. Ang butsilingon sini nga we are getting better and better by the day. We are growing and growing by the day. We are improving and improving by the day. We are progressing and progressing by the day. Amo nang butsilingon sining pulong diri nga masapuan naton sa pulong sang Dios nga gingamit diri ni Pedro. Diligence. Amo ni maisa ka managwali. We are to be characterized by a strenuous diligence, lavishing all that we are and all that we have on growing in Christ. Sambot silingon sinigali nga kung ano ang ara sa imo, dapat gamiton mo sa pagpangalagad nga makambal ka nga mas maayo ang imo nga pagpangalagad, mas maayo ang imo nga kahimtangan espirituhanon subong kumpara sa nagligad kay nagpaningwa ka paagi sa bugay sang Dios. Sa nagligad nga mga inadlaw, pulo ka bersikulo ang nabalaan mo. Subong, 12 na. Nagliligad nga matinuig, amula ni nga mga doktrina ang natunan mo. Subong madamo ka na sa doktrina nga natunan. Sa naligad nga mga binulan, hindi ka pa kabalo magpamanandong sing maayo sa pulong san Diyos. Kinanglanon mo pa daily bread, kinanglanon mo pa ang may atmosphere Isaias, kinanglanon mo pa dira ang stream sa the desert, kinanglanon mo pa ang day and night. Subong niya, pagbasa mo sa Biblia, daw mabatsagan mo nga sulod ang pulong sa Ginoo kag nagahatag sa imo sang madamo nga mga spiritual insights. Ano ina? Diligence. May pulong bala nga ginagamit sa masami sa aton, no? Inang keep on walking. Padayon kitaya sa paglakat, hindi kitaya maguntat. Kay bahin ina sang aton nga pagpangalagad. Our service must be born out of diligence, meaning it must be based upon our convictions and not on our convenience. Kung magsimba kita sa Domingo, is it by convenience or conviction? Kung magtindog kita sa mga social issues, political issues, moral issues, is it by convenience or conviction? Kung papiliun kita sang aton life partners, is it by convenience or by conviction? Kung papiliun kita sang aton business partners,
Is it by convenience or conviction? Kung papiliun kita sa aton mga kalingawan, is it by convenience or by conviction? We need to realize this because we are challenged to be diligent, especially in this time that a world is marked by chaos and confusion. We need to be diligent. We need to live our lives, our service to the Lord, based upon our conviction and not by our convenience. Amo ini ang pagtulunan nga gintudlo sampulong sa Ginoo sa aton sa sini nga adlaw. Salawat ini ang inyo biyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.